Nakatayo si Elena sa harap ng salamin. Handa na siya. Ang kailangan niya na lang gawin ay ang isuot ang kanyang sapatos at kunin ang bag. Napabuntong hininga siya ng malalim habang pinagmamasdan ng sarili. Hindi niya maiwasang malungkot. Kahit ayaw niya sa kulay itim, ay wala siyang magawa kundi magsuot ng itim na damit ngayong araw. Marahan niyang sinuklay ang buhok bago talian ng ponytail. Hindi na rin siya naglagay ng kahit na anong kolorete sa mukha. Sa halip, kinuha niya ang sunglasses. Iyon ang gagamitin niya upang takpan ang mga luhang papatak mula sa kanyang mga mata. Ngayon, ang libing ng matalik niyang kaibigan. Nakakalungkot pero wala siyang magawa kundi ang umiyak. Bakit napaka-unfair nang nangyari kay Grace? Bata pa siya at marami pang pangarap sa buhay. Sana hindi ganito ang nangyari. Wala pa man siyang 30 taong gulang pero heto't kinuha na agad siya ng Diyos. Naluluhang sambit ni Elena. Wala naman siyang sakit. Bakit bigla na lang huminto sa pagtibok ang puso niya? O baka naman may sakit na siya pero inilihim niya sa akin. Dugtong pa ni Elena. Pinipigilan niya ang sarili na mapahagulhol. Agad niyang isinuot ang sunglasses, kinuha ang bag at tuluyan ang lumabas ng bahay. Pagdating sa sementeryo, maraming tao ang naroon. Hindi mapigilan ni Elena ang magtaka. Wala siyang kilala ni isa sa mga ito. Ang tanging kilala niyang kamag-anak ni Grace ay ang tiyahin nito pero hindi naman nakarating. Kahit matagal na silang magkaibigan ni Grace, hindi niya gaanong alam ang naging buhay nito noon. Base sa kwento nito, lumaki siya sa maliit na bayan sa probinsya. Matagal nang pumanaw ang kanyang mga magulang at mula noon ay mag-isa siyang namuhay sa munti nilang tahanan. Hindi pa nakapunta si Elena doon kahit isang beses. Naging matalik silang magkaibigan simula noong mag-aral sila sa kolehiyo. Pero maraming taon na rin ang nakakaraan mula nang magkahiwalay sila. Habang iniisa-isa ni Elena ang mukha ng mga taong naroon, napansin niya ang isang pamilyar na mukha. Si Ivy, ang malayong kamag-anak ni Grace. Agad niya itong nilapitan para kumustahin. Ivy, mabuti na lang at nandito ka. Ngayon ko lang nalaman na marami palang mga kaibigan si Grace. Ang totoo niyan, kaunti lang talagang kaibigan ni Grace. Yung mga taong nandito ngayon, mga dati niyang katrabaho, kapitbahay at kakilala. Sambit naman ito. Sa totoo lang, sa dami ng taong naroon, tanging si Ivy at Elena lamang ang tunay na nagluluksa. Siguro yung ibang katrabaho, pero halos lahat pumunta lamang sa libing para formal na mamaalam. Nakatulala lamang si Elena. Pinagmamasdan niya ang kabaong ng matalik na kaibigan habang unti-unti iyong isinasara. Nang tuluyan ng maibaon ang kabaong at takpan ng lupa, ay hindi mapigilan ni Elena ang mapaluha. Nanlalamig ang buo niyang katawan na para bang mahihimatay siya sa sobrang panghihina. Alam niyang ang pagkawala ng matalik na kaibigan ay napakasakit at hindi iyon basta-bastang mawawala. Noong naglalakad na siya palabas ng sementeryo, bigla siyang pinigilan ni Ivy. Inabot nito ang isang puting envelope na walang kahit na anong nakasulat sa labas. Kinuha naman iyon ni Elena. Sinuri niya iyon bago napatingin kay Ivy. Anong ibig sabihin nito? Mahinahon niyang tanong. Napabuntong hininga si Ivy bago nagsalita. 3 buwan na ang nakakaraan mula nang pakiusapan ako ni Grace na ibigay sa iyo ang sulat na ito kung sakaling pumanaw na siya. Pinunasan nito ang pumatak na luha sa pisngi bago magpaalam. Paano, Elena? Una na ako sa'yo. Wika nito bago naglakad papalayo. Muling ibinaling ni Elena ang tingin sa puting envelope. Gusto niya sanang buksan iyon pero napagpasyahan niyang umuwi na muna. Naisip niyang kung sulat iyon mula kay Grace, dapat basahin niya sa bahay dahil siguradong iiyak na naman siya at ayaw niyang makita iyon ng mga tao na hindi niya naman kilala. Makalipas ang 2 oras, nakauwi na ng bahay si Elena. Sa halip na magpalit ng damit, inilapag niya ang bag bago naupo sa sofa. Doon ay marahan niyang binuksan ang misteryosong envelope.
Sa loob noon, nakita niya ang 2 piraso ng papel. Agad na kumpirma ni Elena na iyon nga ang sulat kamay ng matalik niyang kaibigan. Muli na namang tumulo ang mga luha niya. Sinikap niyang kumalma bago sinimulang basahin ang sulat. At habang patuloy niyang binabasa ang bawat salitang nakasaad doon, lalong namumutla ang mukha niya. At nang matapos niyang basahin ang sulat, tuluyan na siyang napahagulhol ng iyak. Papanong nangyari to? Bakit nagawa to ni Grace? Bakit kailangan niyang magsakripisyo para sa akin? Sunod-sunod na tanong niya sa sarili. Ilang oras na umiiyak si Elena. Halo-halong emosyon ang nararamdaman niya. Galit, pagsisisi, pagkalito, at panghihinayang. Gayunpaman, sa huli ay mas nangibabaw ang kanyang determinasyon. Napagpasyahan niya na kung ano ang dapat na gawin. Pero ang tanging tanong na naglalaro sa kanyang isipan ay kung ano ang magiging reaksyon ng asawa niyang si Noel. Sa totoo lang, si Noel talaga ang dapat mas mamroblema kaysa sa kanya. Papaano niya sasabihin ang lahat dito? Si Elena at Grace ay nagkakilala noong sila ay first year college pa lamang. Tumira sila sa dormitory at magkasama sa iisang kwarto. 18 taong gulang si Elena habang si Grace naman ay 20 taon. Sa kabila ng pagiging probinsyana ni Grace at pagiging laki sa syudad ni Elena, madali silang nagkapalagayan ng loob. Naging matalik silang magkaibigan. Pareho silang matalino at masipag mag-aral. Sa tuwing walang klase ay nasa library sila o kaya naman ay nasa parke para doon magbasa-basa. Mabilis na lumipas ang 3 taon. Isang araw, naglalakad sa parke si Grace nang bigla niyang makilala ang isang binata. Naging magkaibigan sila at hindi nagtagal ay tuluyan ng nahulog ang loob ni Grace sa lalaki. Makalipas ang 1 buwan, noon niya lamang sinabi kay Elena ang tungkol sa kanyang nobyo. May kaunting tampo si Elena kay Grace dahil itinago nito sa kanya ang ganoong bagay. Pero sa kabila noon, masaya siya para sa kaibigan dahil sa wakas ay nagkaroon na ito ng boyfriend sa kauna-unahang pagkakataon. Grace, ano bang itsura ng boyfriend mo? Tsaka, kailan mo siya ipapakilala sa akin? Gwapo ba? Mabait ba? Tsaka, ano pa yung mga nagustuhan mo sa kanya? Agad namang namula ang pisngi ni Grace. Halatang in love ito habang inilalarawan ang kanyang boyfriend. Mabait naman siya at sa tingin ko, mahal na mahal niya rin ako. Marami na kaming napag-usapan tungkol sa mga sarili namin. Pero wag kang mag-alala, pasasaan ba't ipapakilala din kita sa kanya? Kinikilig pa na sabi nito. Excited naman si Elena na makilala ang lalaki. Hindi nabanggit ni Grace ang pangalan o edad nito. Wala rin siyang kahit na anong ipinakitang larawan. Subalit lumipas ang mga araw, linggo at buwan ay hindi na dumating ang araw na ipinakilala ni Grace ang nobyo niya. Kasabay noon, napansin ni Elena na palaging balisa at malungkot ang kanyang kaibigan. Hanggang isang gabi, nagkwento ito sa kanya habang umiiyak. Elena, naghiwalay na kami ng boyfriend ko. Ang sabi niya sa akin, hindi niya na daw ako mahal dahil may bago na siyang nakilala na mas nagpapatibok sa puso niya. Ang sabi niya, masaya siya kapag kasama ako, pero iba raw ang nararamdaman niya sa babaeng nakilala niya. Sinikap niya raw na turuan ng puso niya na hindi magkagusto sa ibang babae. Pero sa tuwing kasama niya ako, hindi buo ang atensyon at pagmamahal na ibinibigay niya sa akin. Ayaw niya raw maging unfair. Kaya mas minabuti niya na sabihin sa akin ang totoo para magkaroon kami ng maayos na hiwalayan. Mahal na mahal ko siya, Elena. Bakit ganito ang nangyari? Humihikbing sabi ni Grace. Gustong tulungan ni Elena ang kaibigan, kaya naman pinayuhan niya ito sa paraang alam niya. Alam mo, Grace, kalimutan mo na yung lalaking yun. Kung hindi ka niya mahal, edi pabayaan mo siya. Mabuti na rin yun kaysa naman ipagsiksikan mo ang sarili mo sa kanya. Tsaka wala pa naman sigurong nangyayari sa inyo kaya huwag ka nang umiyak. Swerte mo na rin kasi ganito ang nangyari. Kaysa naman maghiwalay kayo dahil nahuli mo siyang may ibang babae.
Alam mo Grace, sigurado ako na makakakilala ka pa ng mabuting lalaki na mamahalin ka talaga, yung lalaking pakakasalan at bibigyan ka ng mga anak. Wika ni Elena habang tinatapik ang balikat ng kaibigan. Mula noon, araw-araw sinusubukang pasayahin ni Elena si Grace. At makalipas nga ang halos isang buwan, ay mukhang nakarecover na ito mula sa pagkabigo. Nang medyo okay na ang lahat, ipinagtapat ni Elena kay Grace na mayroon na siyang boyfriend. Grace, may sasabihin ako sa'yo. Ang totoo niyan, matagal ko nang gustong magkwento pero hindi ko magawa dahil alam kong may pinagdadaanan ka. May boyfriend na ako at alam mo, sa tingin ko siya ng lalaking itinadhana para sa akin. Magdadalawang buwan na rin mula nung magkakilala kami pero mag-iisang buwan pa lang kaming nagde-date. Ang sabi niya sa akin, bago ko pa siya makilala, matagal niya na akong pinagmamasdan mula sa malayo. May gusto raw siya sa akin pero hindi niya naman magawang manligaw kaagad. May mga mutual friends kami kaya ayun, nagkikita kami paminsan-minsan. Tsaka alam mo, nabanggit niya na sa akin na plano niya raw akong pakasalan. Maraming beses siyang nagparamdam pero ang sabi ko sa kanya, huwag kaming magbandali. Mapait na napangiti si Grace habang kausap si Elena. Sa isip-isip niya, mabuti pa ito, may lalaki nang nagmamahal. Samantalang siya, heto't sawi pa rin sa pag-ibig. Masaya ko para sa'yo, Elena. Alam mo, nakakalungkot lang isipin kung kailan ka nakahanap ng boyfriend, ako naman itong broken-hearted. Wika ni Grace na noon ay pinipilit lamang ngumiti. Isang buwan na mula nang maghiwalay sila ng dating kasintahan at kasabay noon, si Elena ang nagkaroon ng love life. Iba rin talagang magbiro ang tadhana, sa isip-isip niya pa. Isang umaga, bihis na si Elena dahil makikipagkita ito sa kanyang boyfriend. Grace, ngayon ko sana balak ipakilala sa iyo yung boyfriend ko. Magkikita kami sa coffee shop malapit sa university. Okay lang ba kung sumunod ka na lang? Oh, sige Elena, mag-aayos din ako para naman medyo presentable ang itsura ko. Pagkatapos ko, susunod na ako kaagad. Nakangiting sabi pa ni Grace. Kung sana lang ay alam niya kung ano ang mga susunod na mangyayari, hindi na sana siya pumayag na makipagkita sa boyfriend na Elena. Sana hindi siya masasaktan ng sobra. Grace, papunta na daw siya. May nasikaso pa kaya sabay-sabay na tayong pumunta sa coffee shop. Wika ni Elena habang nakaupo sila ni Grace sa parke. Maya-maya pa, biglang lumawak ang ngiti ni Elena habang kumakaway. Tinatawag nito ang isang lalaki. Nang lumingon si Grace, para bang nag-slow motion ang lahat. Hindi siya makagalaw at natulala pa na parang binuhusan ng malamig na tubig. Hinalikan ni Elena ang pisngi ng binata bago agad na ipinakilala sa kaibigan. Grace, siya ang boyfriend ko, si Noel. Noel, siya naman ang best friend ko. Ang lagi kong kinikwento sa'yo, si Grace. Nagkatinginan si Grace at Noel. Gulat na gulat sila sa mga nangyayari. Magkakilala sila at dati pang ang magkasintahan. Pero walang kaalam-alam si Elena sa bagay na iyon. Teka, magkakilala ba kayo? Nagtatakang tanong ni Elena nang mapansin ang titigan ng dalawa. Ibinuka ni Noel ang bibig para sana magsalita pero pinigilan siya ni Grace. Siyempre hindi kami magkakilala. Ngayon ko lang nakita yung si Noel. Nice to meet you. Alam mo, lagi kang ikinikwento sa akin itong si Elena, kaya tuloy parang ang tagal na rin kitang kilala. Wika ni Grace habang pinipilit na ngumiti. Inilahad naman ni Noel ang kamay. Masaya akong makita ka, Grace. May sasabihin pa sana ang binata, pero muli na naman siyang pinigilan ni Grace. Noel, Elena, pasensya na kayo pero naalala ko nga palang pupunta ako sa Dean's office para mag-submit ng projects ko. Siya nga pala, Noel, isa lang ang sasabihin ko sa'yo. Huwag na huwag mong sasaktan ng kaibigan ko, ha? Handa akong ipaghiganti siya kahit kanino. Natutuwa akong makita na masaya si Elena ng dahil sa'yo. Sana hindi mo siya saktan. Bagay na bagay kayo sa isa't isa. O sige na, aalis na ako. Enjoy your date.
Nakangiting sabi pa ni Grace bago patakbong umalis. Kinagabihan, pagbalik ni Elena sa dorm ay wala na roon ang kaibigan niya. Tanging ang isang sulat lamang ang iniwan nito. Nakasaad doon na mayroon daw nangyari sa kanyang tiyahin kaya kinakailangan niyang umuwi sa kanila sa lalong madaling panahon. Sa kabila ng pangyayaring iyon, hindi nawala ang komunikasyon nila sa isa't isa. Paminsan-minsan, nagkukumustahan sila pero sandali lang iyon. Ayon kay Grace, nakakapanghinayang man dahil graduating na sila ay napagpasya niyang huminto muna sa pag-aaral. Lumalala ang sakit ng kanyang tiyahin kaya kailangan niya itong alagaan. Ilang beses nag-alok ng tulong si Elena. Sinabi niya rin na gusto niyang pumunta sa bahay nito sa probinsya nang sa gayon ay makatulong kahit papaano. Pero lagi itong tumatanggi ni ayaw ring magbigay ng address. Lumipas ang 5 taon na hindi nagkikita ang magkaibigan. Hindi na rin bumalik sa pag-aaral si Grace. Minsan, nagtatawagan pa rin sila. Pero tulad ng dati ay saglit lang iyon. Sa loob ng 5 taong iyon, nagpakasal si Noel at Elena. Nakapagtapos sa kolehiyo bilang cum laude at nagkaroon ng maayos na trabaho. Mapagmahal ang kanyang asawa at masaya naman ang kanilang relasyon. Subalit mayroong kulang. Hindi pa sila nabibiyayaan ng anak. Matapos ang maraming pagsusuri at pagpalipat-lipat ng doktor sa kung saan saang ospital, na-diagnose si Elena sa pagkakaroon ng karamdaman, kung saan hindi daw siya magkakaroon ng anak. Kahit ano pang gawin ni Noel ay mahirap pa rin tanggapin para kay Elena ang balitang iyon. Nagkaroon siya ng nervous breakdown hanggang napagpasyahan nilang maghiwalay. Naisip ni Elena na hindi niya deserve si Noel. Napakabait nito at mapagmahal. Gustong-gusto rin itong magkaanak. Isang bagay na hindi niya maibigay, kaya mas mabuti pang makahanap ito ng ibang babae na magbibigay sa kanya ng buong pamilya. Sinubukan pa siyang pigilan ni Noel, pero nagmatigas si Elena. Nag-file sila ng annulment at habang pinoproseso pa iyon, nagtungo si Noel sa ibang bayan upang doon magtrabaho. 3 araw matapos ang kanilang hiwalayan, agad tinawagan ni Elena si Grace upang sabihin rito ang lahat. Agad namang bumisita si Grace para damayan ang kaibigan. Matapos ang ilang taong hindi pagkikita, halos hindi na makilala ni Elena si Grace dahil sa laki ng ipinagbago nito. Naging mature ang itsura ni Grace na akala mong napakaraming hirap na pinagdaanan. Gayunpaman, ito ang naging sandalan at kasama ni Elena sa mahirap na sitwasyong iyon. Kahit papaano, nagawa niyang makapagsimula ng bagong buhay nang wala si Noel. Nabalik lamang sa realidad si Elena nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Tawag iyon mula kay Ivy. "Nabasa mo na ba ang sulat?" Bungad na tanong nito. Napapikit si Elena. "Oo, nabasa ko na." "Matagal mo na bang alam ang lahat ng to?" "Oo, alam ko. Pero nangako ako kay Grace na hindi ko sasabihin kahit na kanino. Yun ang gusto niya kaya sumunod ako. Elena, kailangan mong pumunta dito. Kailangan kanila. Hindi lang ikaw, kundi pati na rin ang asawa mo." "Sasabihin mo ba sa kanya?" Nag-aalalang tanong ni Ivy. Napalunok si Elena bago muling nagsalita. "Hindi ko pa alam, Ivy. Pinag-iisipan ko pa. Pero huwag kang mag-alala. Bukas na bukas rin pupunta ako dyan." Matapos noon, ibinaba niya ng tawag. Hindi pa rin siya makapaniwala sa lahat ng nangyayari. Kinabukasan, maagang nagising si Elena. Naghanda siya kaagad bago nagmaneho patungo sa bahay ni Grace. Ang lugar kung saan ito ipinanganak at nanirahan sa matagal na panahon. Matagal siyang nakatayo sa labas ng gate bago lumabas ang tiyahin nito. "Andito ka na pala, Elena. Halika, pumasok ka sa loob." Pagpasok niya pa lang, nakita niyang isang lalaki at isang babae na nakaupo sa sala. Nakatitig ang mga ito sa kanya bago magalang na bumati at nagmano. Ayon sa mga ito, kilala nila si Elena. Lagi raw itong ikinikwento ni Grace kasamang ilang mga larawan. "Sabi po ni Mama,
Pupunta raw kayo dito para sa amin. Wika ng batang babae. Habang pinagmamasdan ni Elena ang mga bata ay napansin niya ang malaking pagkakahawig nito kay Noel. Maraming taon nang nakakaraan, nung ipinakilala ni Elena si Noel bilang boyfriend ay wala siyang kaalam-alam na siya pala ang dahilan kung bakit hiniwalayan ni Noel si Grace. Naging tapat naman ito sa dalawang babae. Wala siyang niloko, ngunit hindi niya alam na buntis pala si Grace noong makipaghiwalay siya rito. At natuklasan ni Grace na nagdadalang tao siya isang araw bago niya malaman na magkasintahan pala si Noel at Elena. Plano ni Grace na ipaalam kay Noel ang tungkol sa kanyang pagbubuntis, pero hindi niya na nagawa iyon dahil mas pinili niyang magpaubaya. Ayaw niyang masaktan si Elena kaya mas pinili niyang magpakalayo-layo na lang. Ang kanyang tiyahin ang sumuporta at kumupkup sa kanya. Isinilang ni Grace ang kambal na lalaki at babae. Walang sino man ang nakakaalam kung sino ang tatay ng mga ito maliban sa kanyang tiyahin. At syempre, kay Grace at Ivy. Nung ikinasal si Noel at Elena, inimbitahan niya si Grace pero hindi ito pumunta. Siguro ay para hindi na siya lalo pang masaktan. Mahal niya ang matalik na kaibigan, pero mahal niya rin ang napangasawa nito. Kaya kahit maraming taon man ang lumipas ay hindi niya magawang mag-move on, lalo na't nagkaroon sila ng anak. Noong mga panahong tumawag si Elena kay Grace upang ipaalam ang nangyaring hiwalayan, ay ito pa ang dumamay sa kanya. Madalas bumisita si Grace pero ni minsan wala siyang nabanggit tungkol sa estado ng buhay niya sa probinsya. Ang tanging alam lang ni Elena ay mayroon itong negosyo na sari-sari store. Hanggang isang araw, na-diagnose si Grace ng stage 4 liver cancer. Gustuhin niya mang magpagamot ay tinaningan na siya ng doktor. 6 na buwan ang ibinigay sa kanya. Sa halip na dumaan sa gamutan ay mas pinili ni Grace na makasama ang mga anak. Gumawa siya ng huling habilin at sulat para kay Elena. Ang sulat kung saan nakasaad ang buong katotohanan. Nginitian ni Elena ang mga bata. Oo, nandito ako tulad ng sinabi ng mama ninyo. Pero hindi lang para makilala kayo kundi para tumira kasama ko. Ipapakilala ko kayo sa inyong papa. Yun ay kung gusto ninyo. Nagkatinginan ang kambal bago tumango. Makaraan ng ilang araw, kasama na ni Elena ang kambal. Binilhan niya ito ng mga pangunahing pangangailangan. Mabait at masunurin ang mga ito. Kinakabahan na rin sila na makilala ang kanilang ama. Sa totoo lang, hindi alam ni Elena kung papaano niya hahanapin si Noel. Lumipat ito sa kabilang bayan pagkatapos nilang mag-file ng annulment at mula noon ay hindi na sila nagkita o nagkausap pa. Siguro, nagpalit na rin siya ng number. Bulong na Elena sa sarili. Gayunpaman, nagbakasakali siyang i-dial ang number nito at sa gulat niya ay nag-ring iyon. Hello, Elena! Sa halip na batiin ito ay derechahan ang naging tanong niya rito. Bakit hindi mo sinabi sa akin na magkakilala pala kayo ni Grace? Sa totoo lang, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo. Noong sandaling malaman ko na magkaibigan pala kayo, ipagtatapat ko na sana sa'yo dapat ang lahat pero sa mga salita ni Grace, ipinarating niya sa akin na ayaw niyang sabihin ko sa'yo. Tsaka wala rin naman siyang binanggit sa'yo, di ba? Kung ngayon mo lang ako tinatanong ng tungkol dyan, ibig sabihin, ngayon mo lang din naman nalaman. Wika ni Noel. Wala na si Grace, Noel? Mahinahong sambit ni Elena, kasabay ng muling pagtulo ng kanyang mga luha. Noel, nag-iwan siya ng sulat. Sinabi niya sa akin ang lahat. Kung hindi ka busy ngayon, pwede bang pumunta ka rito sa bahay? Mayroon lang sana akong ipapakilala sa'yo. May ipapakilala ka sa akin? Anong ibig mong sabihin? Pwede mo bang ipaliwanag? Sunod-sunod na sabi nito. Ipapakilala kita sa mga anak mo, Noel. Naiintindihan mo na ba? Lumipas ang 2 taon mula ng araw na iyon, muling nagpakasal si Elena at Noel. Mahal pa rin pala nilang isa't isa, kaya napagpasyahan nilang mamuhay ng magkasama kasama ang 2 bata.
Nung una, hindi makapaniwala si Noel na itinago sa kanya ni Grace ang katotohanan na iyon. Pero napakalaki ng pasasalamat niya dahil pinalaki nito ng maayos at mabait ang mga bata. Hanggang sa huli, sila pa rin ang iniisip ni Grace. Ito ang nagbigay sa kanila ng kasiyahan at buong pamilya. Tulad ng ginawa nito noon, pinili niyang magpaubaya para sa matalik na kaibigan. At sa ikalawang pagkakataon naman, ang mga anak nito ang naging daan para maranasan ni Elena at Noel ang isang buo at masayang pamilya na punong-puno ng pagmamahal. Tuwing may okasyon, lagi nilang isinasama ang panalangin para kay Grace at syempre, hindi nila nakakalimutan na dalawin ang puntod nito sa sementeryo. Muli, ito po si Skylar G at kung gusto nyong mag-send ng mga story sa amin ay pwede nyo pong isend sa aming Facebook page. Ilalagay ko na lamang po ang link sa ibaba ng video na ito.